Okay, magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating Bible Study YouTube channel. This is Pastor Rod. Ang ating pag-aralan ngayon ay tungkol kay Daniel. Bakit si Daniel pinahintulutan na maihagis sa kulungan ng mga leon? Ano ang layunin ng Diyos at bakit pinahintulot niya ito na mangyari? Okay. Ating kukunin ang kasaysayan nito tungkol sa chapter 6 ng Daniel. Dito, si Daniel ay isang Israelita na bihag ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia. Dahil sa katalinuhang binigay sa kanya ng Diyos, siya ay kinalugdan ng hari at siya ay inilagay na sa mataas na tungkulin bilang gobernador ng hari. Ngayon, ating alamin, bakit siya na ipapasok sa kulungan ng mga leon? Ano ang purpose ng God? Ba't nangyari ito? Okay, atin lang basahin ko lang ito para magkaroon kayo ng kaalaman sa pangyayari. Okay, si Hari Dario ay humirang ng 120 gobernador at itinalagan niya sa buong kaharian. Pinili naman niya si Daniel at ang dalawa niyang kasama at dalawa pang katao upang mamahala sa mga gobernador at mga laga sa mga kapakanan ng hari. Si Daniel ang unang naging pangunahing sa tatlong tagapamahala at sa mga gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang gobernador na mga gobernador ay humanap ng bintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Kasi siya ang mangunguna. Ngunit wala silang nakita sapagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa kanyang relihiyon. Yon. So nagkaisa silang humarap sa hari at sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga gobernador, mga katulong ng gobernador, at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay, mabuti po'y ipag-utos ninyo na sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o manalangin sa ibang Diyos o tao maliban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis sa kulungan ng mga leon. Okay, so kaya nga, mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan sa inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na di mababago kailanman at gayon nga ang ginawa ng Haring Dario. Nang malaman niya Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari, siya'y umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintana sa nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Na makita siyang nananalangin ay dali-dali siyang isinumbong sa hari. At sabi nila, hindi po ba naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusan na nilagdaan ko. Yan. So sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po ay isa sa mga bihag mula sa Huda, ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa kung manalangin araw-araw.
Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at naghapon siyang nag-isip kung paano iligtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang anumang kautusan sa Media at Persia. So dahil dito, inutusan ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon. So, naihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglingkuran mo ng buong katapatan. Nanalangin pa yung hari. Ang pintuan ng kulungan ay tinatakan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ang sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, magdamag siyang hindi makatulog, hindi siya, at tumitikim ng pagkain at ayaw nilang paaliw. So nalungkot kasi ang hari. Dahil alam niyang si Daniel ay mabuting tao. Kinabukasan maagang nabangon ang hari at nagmadaling pumunta sa kulungan ng mga leon at pagdating doon ay malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako naano sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Yan. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon nang siya'y naiahon. Wala siyang nakitang kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa paghagis kay Daniel ay sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Nakita natin doon na ang ginawa kasi ay dahil sa inggit ng kanyang kasamahan ay pinahagis siya sa kulungan. But actually, kung ating titingnan, may layunin talaga ang Diyos doon. Kasi dahil sa himalang ginawa ng Diyos kay Daniel, ang hari ay nagdeklara ng batas na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Okay, so sabi niya doon sa verse 25, ito ang ginawa niya. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Daniel, ni Haring Dario, ang lahat ng lahi, wika at bansa bansang kanyang nasasakupan anang sulat. Sa lahat ng kinaukulan, inuutos ko sa lahat ng nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. See? Kaya nakilala ang Diyos ni Daniel dahil doon. Okay, siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagligtas, gumawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. At si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. So makita natin doon na ang talagang layunin ng Diyos. Ito. So, kung ating titingnan, anong natuklasan natin sa pangyayaring ito? Pag nagpakilala ang Diyos sa sanlibutan ay malaking pangyayaring nagaganap.
Una, binihag muna si Daniel para makarating doon sa Babylonia, because Babylonia is isang lugar na walang pagkakilala sa Diyos. So, dahil sa inggit ng inggit ng kanyang kasama, naihagis din siya sa kulungan ng mga leon. Nagpatunay na ang lingkod ng Diyos ay talagang inililigtas niya sa kapahamakan at ang gumawa ng masama ay kanyang nilipol. Sapagkat dahil ang lahat na nakasali sa paghagis sa kulungan kasama ang kanilang sambahayan, nilipol talaga sila. Kasama siyang inihagis ang kanyang sambahayan na siyang inihagis din sa mga leon. At ang sabi niya, hindi pa sumasayad sa lupa ang mga inihagis ay inilapa na ng mga leon. So ang ating nararanasan, alam niyo kung ating titingnan sa pangyayari ngayon, okay. Dahil sa pangyayari na pinahintulot talaga ng Diyos, kung ating makuha ang talagang layunin ng Diyos para makilala siya. Sapagkat dahil doon sa pangyayaring iyon na pinahintulot ng Diyos na ihagis siya sa kulungan ng mga leon para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos at makilala siya. So, makita natin na malaking pangyayari dahil imagine lahat ng kasangkot doon sa paghagis sa kanya, inahagis talaga, namatay pati ang sambahayan nila. So, ganyan ang nangyari. So, kung titingnan mo rin natin ngayon ang ating naranasan, sa ating panahon ngayon, yung pandemic, maaring ito ay kapahayagan ng Diyos sa mga tao. Ang mga tao ay naging abala kasi sa maraming bagay, lalo na sa ngayong panahon ng mga digital age, no? Pagmasan mo ang sa mga sasakyan lang. Kung kayo nakasakay sa mga sasakyan, ang mga tao walang oras para mga ibang bagay, magbasa man lang mga bagay na tungkol sa Diyos. Kahit nga sa bahay, ang mga tao kahit sa trabaho, sinisingit pa rin yung laro. Kaya ganyan na ngayon kaya walang panahon ang tao sa Diyos. Kaya kung ating titingnan, ay halos lahat ng tao ay busy sa laro, sa cellphone, sa tablets. Naubos ang oras sa ganyang mga gawain. Kaya wala ng oras manalangin, magbasa ng Biblia, at alamin ang aral ng Diyos. So sana, kung ating titingnan yung nangyari na yun, matindi ang pangyayari. Sana nabuksan ang isipan ng mga tao na hanapin niya ang Diyos. Alamin natin ang kanyang kalooban at tuklasin ang kanyang mga aral. Ang buong daigdig ngayon ay dumadanas ng matinding paghihirap. Maraming namamatay dahil sa paglaganap ng salot ng virus, ng coronavirus. Di ba? So kung ating titignan, maring ito'y pinahintulot ng Diyos para sana ang tao makapanumbalik sa Kanya. Subalit parang wala lang din. Parang ang nangyari ngayon ay parang natakot din ang mga tao. Takot lang. Subalit ang takot nila, hindi nila iniisip na pumunta sa Diyos at alamin ang layunin. Bakit nangyayari ngayon sa ating panahon nito? Kaya hindi kasi gagawin ng Diyos sa basta mangyaring ganun na wala siyang layunin. Mayroon palagi siyang layunin. Sapagkat ang sabi nga niya na sa likod ng kasaysayan na nangyayari sa daigdig, siya ang nasa likod.
Kung siya nasa likod, sabi na sa Isaias, kung siya nasa likod ng mga nangyayaring ito, dapat alamin natin mga tao, ano ang layunin niya. Ang kasaysayan na ating binasa kay Daniel ay isang kasaysayan na nagpapakita kung bakit niya pinahintulutan na si Daniel ay mangyari yon at makita ang kapangyarihan niya. Sapagat ang layunin niya makilala. Sapagkat ang sabi niya, nagtakda siya, di ba, ng batas. So sabi nga niya, dahil dito nga, ang kasaysayan ni Daniel ay nagpapaalala sa atin para ang buong daigdig ay kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Ulitin lang natin dito sa verse 25. So sabi ng hari, pagkatapos nung nalaman niya ang nangyari, na talagang hindi ginalaw ng mga leon si Daniel, at ang sabi niya, pinatikom ng anghel ng Diyos ang bibig ng leon. Ang sabi niya, kaya nga pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng hari, di mo ha? Lahat ng hari, lahat ng lahi, wika, bansa. Kaya makita mo yon na lumaganap na laman lahat ng lahi, wika, at bansa. Na kanyang bansa na kanyang nasasakupan, at ito ang sabi, sa lahat ng kinaukulan, iniutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Kaya doon nakilala ang Diyos ni Daniel, sapagkat si Daniel ay Hudyo. So, Israelite, at siya ay talagang ang Diyos na buhay na Diyos ang kanyang pinanampalatayanan. Kaya sabi niya, ang Diyos, kaya lahat na kinukuha, inuutos ko sa lahat na nasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Pinaliwanag mismo ang hari nagsalita, at kasi kapag ang hari ang nag-utos, buong kaharian niya ang susunod. Kaya nga nakilala ng buong kaharian, nakilala ng buong Babylonia ang Diyos ni Daniel. Kaya nga sabi dito, hindi mawawasak ang kanyang kaharian at manatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Yan ang Diyos ni Daniel. Siya ang nagliligtas, gumawa siya ng kababalaghan sa langit at sa lupa. Tingnan mo, mismo ang hari na hindi na kumikilala sa Diyos, mismo at that time na kumilala siya. At ito pa ang sinabi niya, gumawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Naniwala ang hari. At si Daniel ay nanagana, yan, sa panahon ni Dario at sa panahon ng Hari Ciro ng Persia. So, napakaganda ang layunin palagi ng Diyos. So, kaya lang nakita natin na talagang may pangyayari, talagang mabigat na pangyayari. Kagaya ngayong panahon, ilang hundred of thousands are patay na sa buong daigdig. Maraming namamatay na. Ito nga lang sa ating bansa 8,000 mahigit na. Simula ng March. Gaano kadami yun? Kaya nga sana magising sa lahat ng taong napakinig at makikinig nito. Sana mabuksan ang iyong unawa, mga isip at pangunawa. Lumapit tayo sa tunay na Diyos. Kagaya ni Haring Dario,
na siya mismo ay walang pananalig sa Diyos ni Daniel, subalit sa oras ng nangyari ang mga himalang ginawa ng Diyos kay Daniel, naniwala siya at iniutos pa niya sa buong kaharian niya kilalanin ang Diyos ni Daniel. Amen? Purihin ang Diyos at sana ay makilala nga na lahat ng lahat na makapakinig at makinig nito ay sa mga hindi paganap na ang pananampalataya ay mabuksan ang iyong puso at isipan kung papaano nangyari ang kasaysayan nito kay Daniel para na makilala ang Diyos. At ngayon nga sa nangyari sa atin ngayong panahon. Amen. Tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat sa mga kasaysayan na ipinakita mo, Panginoon, kung papaano kakilalanin ng maraming tao. Ngayon, Panginoon, ay maraming nangyayari sa daigdig. Subalit, siguro nga dapat magpahayag lang kami, Panginoon, para mabuksan ang kanilang puso at isipan sa mga taong hindi pa naging ganap ang kanilang pananampalataya sa iyo. Lord, sa lahat ng makikinig, Ikaw, Panginoon, magbukas ang kanilang puso at isipan, pangunawa, para, Panginoon, mabuksan ang kanilang unawa. At ang pangyayari sa aming bansa at sa buong daigdig ngayon, Panginoon, sila ay maging instrumento ito na makabalik sila at manampalataya sa iyo, Ama. Ama, maraming salamat sa iyo at sa iyo namin pinagkatiwala ang aming pag-aaral ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan, paalala lang, i-share ang ating mga pinag-aaralan at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para maging updated kayo at makarinig kayo palagi sa mga aral na ating pinag-aaralan, para lalong tumibay at lumawak ang inyong pagkilala sa Diyos. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat.